Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi halos makapaniwala si Ashton sa kanyang nasasaksihan. Mahigpit na nakakapit si Natalia sa kanyang katawan habang paulit-ulit na nakikiusap na huwag niya itong iiwan. Umiiyak ito sa kanyang dibdib at nagsusumamong alagaan niya ito. Para lamang siyang isang 5 taong gulang na bata na nagmamakaawa sa kanyang ama na huwag siyang pakakawalan. Sa mga sandaling iyon, hindi alam ni Ashton kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi siya kailanman naging mahusay sa pag-alo ng isang taong nasasaktan. Ngunit ang kalagayan ni Natalia ay unti-unting gumuguho sa matagal na niyang itinayong mga pader sa paligid ng kanyang puso. Sa paningin ng buong mundo, isa siyang malamig, walang awa at halos walang damdaming tao. Ngunit ang babaeng nasa kanyang harapan ay unti-unti siyang inilalapit sa sarili niyang pagguho. Nakatayo sa likuran niya ang kanyang mga kaibigan, may mapapait na ngiti sa kanilang mga labi. Hindi nila alam kung ano ang dapat nilang maramdaman. Dapat ba silang matuwa para kay Ashton dahil unti-unti nang lumalapit sa kanya si Natalia? O dapat ba silang malungkot para sa kawawang babaeng ang buong buhay ay tila sunod-sunod na lamang nakabiguan at pagdurusa? Mula pa noong kanyang kabataan, sugatan na ang puso ni Natalia. At ang pagkamatay ni Nicholas ay lalo lamang nagpalala sa sugat na matagal nang naroon. Sa loob ng isang saglit, naisip ni Ashton na hayaang tuluyan ng tumulo ang mga luhang matagal niyang ikinubli at walang sinumang nakakita. Ngunit agad niyang itinakwil ang isipang iyon. Hindi ito ang tamang pagkakataon. Hindi niya maaaring hayaang manaig ang sarili niyang sakit. Sa mga sandaling ito, si Natalia ang higit na nangangailangan sa kanya. Marahil, sa ibang araw na lamang niya hahayaang bumigay ang kanyang sarili. Mahigpit na ipinulupot ni Ashton ang kanyang mga bisig sa baywang ni Natalia at buong pag-iingat itong niyakap. Sa panig ni Natalia, wala nang halaga sa mga sandaling iyon ang mga nagawa ni Ashton noon. Maging ang matinding galit na minsan niyang naramdaman para rito ay tila naglaho. Ang kailangan niya ngayon ay isang taong magbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kaligtasan. Nilamon na ng kanyang pagdurusa ang kanyang katinuan. Kailangan niya ng masasandalan. At ang tanging taong kayang umunawa sa kanyang sakit at magbigay sa kanya ng lakas ay walang iba kundi si Ashton. Ang taong nagmahal kay Nicholas ng kasing lalim ng pagmamahal na ibinigay niya rito. Si Ashton David Castro. Hindi kailanman naisip ni Ashton na ganito pala kaperpektong aangkop ang mga bisig ni Natalia sa kanyang baywang. Ang maliit at payat nitong pangangatawan ay tila likas na umaakma sa kanyang dibdib at katawan. Para bang sadyang nilikha ito upang maging kabiyak niya. Ngunit alam niyang hindi iyon ang katotohanan. Hindi siya kailanman minahal ni Natalia. At malinaw na mula pa sa simula ay ipinaunawa na nitong hindi iyon kailanman mangyayari. Ngunit, may natitira pa ring munting pag-asa. Parang isang pagkakataong hati sa dalawa. May posibilidad pa ring balang araw ay magkaroon sila ng masaya at payapang buhay na magkasama. Isang buhay na matagal na niyang pinapangarap. Alam ni Ashton ang bawat pangarap at bawat kahilingang laman ng puso ni Natalia. At habang pinakikinggan niya ang walang tigil nitong paghikbi, pag-iyak at pagdaing, tahimik siyang nangako sa kanyang sarili. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Susubukan niyang punan ang puwang na iniwan ni Nicholas. At maging karapat-dapat sa lugar na minsang inukupan nito sa puso ni Natalia. Mula sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan ng kanilang mga kaibigan ang dalawa. Hindi nila napigilang lumuha. Tahimik na nanalangin si Allen sa Diyos na sana ito pa rin ang lahat ng mga hiling ng kanyang matalik na kaibigan at pag-aanin ang sakit na dinadala ni Natalia. Samantala, bahagyang napangiti si Austin kahit patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha. Nais niyang maging masaya para kay Ashton. Sa wakas ay nagawa nitong makuha ang tiwala ni Natalia. Ngunit kasabay niyon ay naaawa rin siya rito. Hindi pa rin ito tuluyang natatanggap ang pagkawala ng dating lalaking minahal. Patuloy pa rin itong nagluluksa sa pagkamatay ni Nicholas. Gaya rin nilang lahat.
Si Aaron lamang ang hindi umiiyak. Hindi siya kailanman naniwala sa pag-ibig. Para sa kanya, umiiral lamang iyon sa mga kwentong bayan at mga nobela. Sa tunay na buhay, ang nangingibabaw ay sakit, kabiguan at pagdurusa. Matapos niyang masaksihan ang paulit-ulit na pagpasok at paglabas ng kanyang ina sa iba't ibang relasyon, tuluyan na siyang nawalan ng paniniwala na tunay ngang umiiral ang pag-ibig. Ngunit nagbago ang pananaw niyang iyon nang masaksihan niya ang pagmamahal ni Nicholas at Ashton sa iisang babae. Hindi kasalanan ni Ashton. Alam iyon ng lahat. Ngunit wala ring kasalanan si Nicholas. Pareho lamang silang naging biktima ng pagkakataon. At ang masalimuot na ugnayang nabuo sa pagitan nilang tatlo ang siyang nagpatunay kay Aaron na para sa ilang tao, tunay ngang umiiral ang pag-ibig. Ngunit para kay Ashton, ang pag-ibig ay isa lamang bangungot. Naramdaman ni Aaron ang kirot sa kanyang puso para sa matalik na kaibigan. Tahimik niyang hiniling na balang araw ay matanggap din ni Ashton ang pagmamahal na matagal na nitong hinihintay. Sapagkat karapat-dapat din itong maging masaya. Samantala, pabalik-balik naman si March sa kusina habang bakas ang matinding pagkainis sa kanyang mukha. Sa loob ng nakalipas na 2 araw, abala siyang nag-iisip ng perpektong plano para sa seremonya ng pag-iisang dibdib ni na Ashton at Natalia. Ngunit gumuho ang lahat ng kanyang mga inaasahan nang ihayag ni Ashton na nakaplano na ang lahat. Siya na mismo ang nagplano ng seremonya ng kanilang pag-iisang dibdib at maging ng kasal, kasama ang tulong ni Aaron. Dahil doon, tinawag ni March na traidor ang kanyang kapatid at walang habas itong binato ng mga unan. Pagpasok ni Austin sa kusina, nadatnan niya si March na pabalik-balik pa rin sa paglalakad habang pabulong na nagbubunganga at inirereklamo ang dalawa nilang matalik na kaibigan. Napatawa siya sa ikinikilos nito. Dahil doon ay masama siyang tiningnan ni March. Pagmasdan pa lamang ang mukha nito ay agad na niyang naunawaan na hindi ito ang tamang oras upang makipagtalo. Kailangan niyang manatiling kalmado kung nais niyang mapakalma rin ito. Mahal, makinig ka muna, malumanay niyang pakiusap. Ngunit agad na itinaas ni March ang kanyang palad bilang hudyat na wala itong balak makinig. Huwag mo akong tawaging mahal, Austin. Mariin nitong saad. Hindi na siya sumagot. Sa halip, lumapit siya rito sa ilang mahahabang hakbang. Marahan niyang ipinalibot ang isang braso sa balikat ni March at marahang inilapit ito sa kanyang dibdib. Hindi naman ito tumutol. Tahimik nitong ipinatong ang ulo sa malapad niyang dibdib at pinakinggan ang mahinahon at regular na pagtibok ng kanyang puso. Napakasaya ko sana dahil ako ang magpaplano ng kasal ni Ashton. Malungkot nitong sambit. Marahang hinaplos ni Austin ang kanyang braso at hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Alam ko, mahinahon niyang tugon. Pero kilala mo si Ashton. Hindi siya gumagawa ng anumang bagay ng walang dahilan. Bahagya siyang umiti bago nagpatuloy. Tuparin mo na lang ang lahat ng mga plano at pangarap mo sa kasal ni na Aaron. Huwag ka nang magalit kay Ashton. Alam mo namang napakalambot ng puso niya pagdating sa kanyang kapatid. Kahit kapatid niya ako, wala ba akong karapatang magplano ng kasal ng sarili kong kapatid? Pangangatwira ni March. Napabuntong hininga si Austin. Marahan niyang hinawakan ang mga balikat ni March at hinarap ito sa kanya. May karapatan ka. Pero hindi ito isang masayang kasal, March. Isa lamang itong kasunduan para sa ngayon. Unawain mo iyon. Sinabi niya ang isa sa pinakamapait na katotohanan tungkol sa kanilang pagsasama at dahil doon ay nasaktan ang puso ni March. Marahan siyang tumango at niyakap si Austin. Hindi niya kayang panoorin ang kanyang kapatid na unti-unting nadudurog. Wasak na siya sa loob. Sugatan na siya. At ang nangyayari ngayon ay tila lalo lamang dinudurog ni Natalia ang isang lalaking matagal nang lumalaban sa sariling sakit. Natatakot si March na sa proseso ng pagliligtas ni Ashton kay Natalia, baka pati ang sarili niya ay tuluyang mawala. Baka mawala rin ang kanyang katinuan. Walang taong perpekto sa mundong ito. Lahat ay may sariling pagnanasa, pangangailangan at mga bagay na hinahangad. Ngunit hanggang saan kayang pigilan ng isang tao ang sarili bago siya tuluyang sumuko sa mga iyon? At sa kasal ni Ashton, ang 3 bagay na iyon ay itinuturing na kasalanan. Paano kakayanin ng kanyang puso ang lahat ng iyon? Sa tingin ko, dapat muna kayong magkalayo. Pumasok si Allen sa kusina habang bakas ang pagkainis sa kanyang mukha.
Napailing lamang si Austin at napapikit sa inis. Ikaw talaga ang laging mabuting tao. Sarkastikong sabi ni Austin habang umiikot ang kanyang mga mata. Bilang sagot, bahagyang sinampal ni Marge ang kanyang braso. Pagkatapos ay iniwan niya ang kusina, dahilan upang maiwan ang dalawang magkaibigan sa isang mabigat at nakapangingilabot na katahimikan. Allen, bakit lagi kang nakikialam? Iritadong tanong ni Austin. Hindi mo ba kayang asikasuhin ang sarili mong buhay? Talaga? Hindi naman ako katulad mong sinisira ang buhay ng kapatid ng sarili mong matalik na kaibigan. Matalim at puno ng hindi pagsang-ayon ang tono ni Allen. Hindi nagustuhan iyon ni Austin. Kaibigan, usapin namin ito. May halong pagkainis ang kanyang tinig. Binabalaan kita, Austin. Hindi magugustuhan ni Aaron kahit kaunti ang ginagawa mo. Iyon ang huling sinabi ni Allen bago siya tuluyang lumabas ng kusina. Samantala, Ashton. Mahinang sambit ni Natalia sa kanyang pangalan. At sa sandaling iyon, tila bumagal ang tibok ng puso ni Ashton. Natalia, naiintindihan ko kung ayaw mong magpakasal tayo. Mahapdi ang kanyang puso habang sinasabi iyon. Mabigat ang pakiramdam sa kanyang lalamunan. Alam kong ginagawa mo lamang ito para sa akin. At nagtitiwala ako sa iyo. Sa wakas, sinabi niya rin iyon. Ang huling tatlong salita ay tila malamig na tubig na dumaloy sa pusong matagal nang nasusunog sa sakit. Unti-unti siyang nakakapasok. Unti-unti siyang nagkakaroon ng puwang sa kanyang buhay. At sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng 50% paniniwala na baka balang araw ay magkaroon din siya ng lugar sa puso ni Natalia. Pakakasalan kita. Ngunit may isang kondisyon. Gagawin ko ang kahit ano, Natalia. Mabilis niyang sagot. Nangangako akong hindi kita kailanman hahawakan kung hindi mo nais. Nangangako akong hindi kita pipilitin sa anumang bagay. Gagawin ko ang lahat upang matupad ang bawat pangarap mo. Gagawin kong bawat hiling mo ay magiging mahalaga sa akin. Susubukan kong maging lalaking matagal mong pinapangarap na makasama sa buhay. Ngunit, naputol siya nang marinig ang mahinang tinig ni Natalia. Mag-promise ka sa akin na hindi mo ako iiwan. Mahina itong humikbi. At sa mga salitang iyon, tila sumayaw sa tuwa ang puso ni Ashton. Nakasaad sa liham ni Nicholas na ikaw lamang ang lalaking lubos kong mapagkakatiwalaan. Muling pumatak ang mga luha ni Natalia. Pakiusap. Huwag mo akong iwan. Muli siyang umiyak. Hindi dahil sa sakit lamang, kundi dahil sa takot. Takot na maiwan mag-isa. Takot na muling bumalik sa magulong buhay na minsan niyang pinagdaanan. At sa sandaling iyon, ang tanging nais ni Ashton ay hawakan siya ng mahigpit at ipangako na hindi niya siya pababayaan. Ipinapangako ko na mananatili akong kasama mo habang buhay. Kahit ang kapalit nito ay ang pakikipaglaban ko sa buong mundo o maging sa tadhana. Mananatili ako sa tabi mo hanggang sa huling hininga ko. Iyon ang kanyang pangako. At si Ashton David Castro ay isang lalaking marunong tumupad sa kanyang mga salita. Sa susunod na kabanata, habang papalapit ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib, haharapin ni na Ashton at Natalia ang kanilang unang malaking pagsubok bilang magkaparehang nagbubuo ng tiwala sa isa't isa sa gitna ng mga matang mapanuri ng buong mundo. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang magbabanta sa kanilang marupok na kasunduan at susubok kung hanggang saan nila kayang panindigan ang mga pangakong binitiwan nila sa isa't isa. Kaya abangan natin